Natatandaan ko pa po, April 2024 po, nakaabot po kami sa 30 pesos per kilo. Nakapagbenta kayo? Opo, Ng nakapagbenta 30 po. pesos per kilo? Opo, sa San Miguel po, sa Santa Rita Warehouse, dahil malapit lang po kami doon. 30 pesos per kilo. Yes po. Dati, before that, magkano yung... nakapagbenta ba kayo sa NFA before? Bago itong April? First time ko po noon, first time. yung April So private po. tayo nagbebenta? Opo, opo. Private tayo sapagkat kuminsan, karaniwan Dr. Larry, alam naman ito, di ba? Hindi pa inaani dyan yung fertilizer, yung pesticidio, inuutang niyan sa rice trader sa poblasyon, hindi ba? Kaya napipilitan si mga magsasaka, speaking for myself, based on my experience, doon na kami nagbebenta. Dati ba sa private ka nagbebenta? Opo, opo. Kasi hindi naman nakasangla, hindi ka naman nangutang, kundi dahil mas maganda lang talaga ang presyo nila. Depende po sa kalakaran po ng palay. Yung presyo, ibig sabihin. Opo. Depende po. Kaya po nung bago po siya mag-30, may mga konting utang po. Nung nag-30 po, nakabayad po ng utang. Nagkaroon pa po ng konting puhunan. Betty, para sa susunod. Hindi ko na itatanong sa iyo ang edad mo. Opo. Sapagkat ako ay 4 to 5 years old, ay mulat na ang aking mata sa pagsasaka. No? Hindi ko naranasan yung 30 pesos na yan per kilo ng National Food Authority. Kailan ka nagsimulang magsaka? 2008 po. Nung 2008. ako na po ang nagsaka ng saka ng aking mga lolo. First time ito na naka-experience ka na 30 pesos per Yes kilo? po. Inabutan ko pa po ang 7 pesos noong 2008 sa traders. Sa amin yata hanggang ngayon ay 14 pesos per kilo. No? Sa amin ngayon, doon, sa San Jose. Ano? Alright. Sa private sector, anong pinakamataas per kilo ang pagbebenta mo? Sa tingin ko nga po, Sa experience mo, wag sa tingin. 17. 17 ang pinakamataas? Yes po, opo. Okay. So nadoble halos. Opo. Hindi lang po doble. Mapakalaking bagay po.